dito, kinaumagahan dumating si Jose sa kanila. Siya'y tumingin sa kanila at nakitang niya silang balisa. Ito yung panahon ni Joseph the Dreamer nung siya ay nasa kulungan na sa Ehipto. At meron siyang nakasalamuha or nakita na bagong salta at nakita niya na balisa itong dalawa na ito. Yung isa yung panadero, yung isa naman yung cupbearer. Kaya sa verse 7, tinanong niya ang mga tagapamahala ng paraon na mga kasama niya sa bilangguan sa bahay ng kanyang Panginoon. Bakit balisa kayo ngayon? In-emphasize ko dito yung salitang balisa kasi nga, sinasabi ko nga dito na yung shadow nung future na mangyayari. Sa verse 6, at makita ninyo nilagay ko dito yung John 12:17. Kasi ito yung time bago ipako ang Panginoon sa krus. Nanalangin siya, di ba? Doon sa panalangin niya, sinabi doon na halos magpawis siya ng dugo. So nandoon may kita natin yung pag-aalala niya. Papalapit na yung kamatayan niya. Verse 13, sa loob ng 3 araw ay itataas ng paraon ang iyong ulo at ibabalik ka sa iyong katungkulan at ibibigay mo ang kopa ni paraon sa kanyang kamay gaya ng karaniwang dati mong ginagawa nang ikaw ay kanyang katiwala. In-emphasize ko again naman yung 3 araw after 3 days. So, ganun din, bago mangyari yung pagdakip sa ating Panginoon, the night before, di ba, nag-alala sila. Ganito rin sila, before nung 3 days, nag-alala or balisa sila. Ang Panginoong Yesus naman, before nung 3 days, or magsimula nung pinaka-first day, yung bilang nun di ba? So, nag-alala ang Panginoon at sobrang stress. Tapos doon pa lang simula yung 3 days na mangyayari. Kasi kinagabihan nun, huhulihin siya hanggang sa madaling araw ay siya ay itatrial hanggang sa siya ipako ng umaga. So walang tulog na yon. So 3 days. Ay kita na doon yung shadow. Sa verse 14 naman, ito naman yung sinabi. Subalit, alalahanin mo ko kapag ikaw ay napabuti na at hinihiling ko sa iyo na gumawa ka ng mabuti sa akin at banggitin mo ako sa paraon at ako'y ilabas mo sa bahay na ito. Hindi ko nalagyan ng emphasis, pero yung una, yung worry. Pangalawa, yung 3 days. Sa verse 14, alalahanin mo ko. Which is, sinabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. So doon pa lang, may kita mo na yung shadow nung Lord's Supper. Tuloy natin yung chapter 40. Genesis 40 verse 18, sabi naman dito, si Jose ay sumagot kasi nagtanong naman yung panadero. Ako naman, meron din akong panaginip. Tapos, pinaliwanag sa kanya na, ito ang kahulugan ng inyong niyon. 3 kaing at 3 araw, ay 3 araw, verse 19, at sa loob ng 3 araw, ay itataas ng paraon ng iyong ulo at ibibitin ka sa isang punong kahoy at kakainin ng ibon ng iyong laman. Yung isa, naligtas siya yung cupbearer. Ito namang panaderia, which is yung gumagawa ng panadero, gumagawa ng tinapay, siya naman yung mamamatay after 3 days. At sabi dito, nilagyan ko naman ito ng emphasize, yung itataas. Kasi pareho lang naman silang itataas. Ibig sabihin, yung una is
kukunin or iaangat siya doon sa posisyon. Pero ito, itataas para lang patayin. At doon may kita rin natin uli yung, ito nilagyan ko siya ng verses na sinasabi ng Panginoon na kailangan itaas yung anak ng Diyos. So kung check nyo na lang yon verses na yan. Sabi nga ng Panginoon dyan, at kapag tinaas na ang anak ng Diyos, lahat ay tatawagin ko sa aking sarili. So, doon sa kwento na yon, andun yung cupbearer, which is yung blood of the covenant, and then yung bread, which is yung body ng Panginoon. Yung body, which is yung bread, is yung nabayubay, namatay, which is sa inyo nangyari doon sa baker. Pero yung sa cup, we expect na siya rin dapat mamatay kasi sa kabuuan ng Lord's Supper, di ba, magkasama yun dugo at laman. Pero mapapansin mo doon sa isa, sa cupbearer, na hindi siya namatay. Ibig sabihin yun. We are restored to God while Jesus was hung on the cross. At ang binanggit nga doon is 3. And then the blood mean the new covenant. Kaya hindi siya namatay kasi sa pag-alala natin ng dugo ng Panginoon, sinabi niya na ito yung bagong covenant. Kaya hindi siya namatay. The body means the death. Tignan naman natin yung kahulugan or yung salitang unleavened bread. Yung unleavened bread in Hebrew is matzah. O ito yung sa katabi niya yung pinaka-spelling sa English or sa Hebrew. Naka-English yung naka-Z. From the root verb, matzats, meaning to drain or to suck out. Ibig sabihin, inubos. Napakagaling nung pagkakalaro ng words ng Panginoon na kahit yung root word is meron pa rin siyang meaning related doon sa body and blood. It points out doon sa Passover and sa unleavened bread kasi doon sa celebration ng festival na yon na pinaka-major doon is yung Passover. Pero doon sa Passover na feast kung saan nagpupuntahan lahat ng mga Hudyo, ay nasa loob nun yung festival din ng unleavened bread na dapat hindi kumain ng may libadura. Tapos, nangyayari yon sa pinakaunang buwan ng taon. Sa kanila, yung unang buwan nila is Nisan. Sa atin, January. Pero yung Nisan nila, tumatapat sa atin ng April or May. Pero, ang mga Hudyo, meron silang dalawang New Year Dalawa yung magkahiwalay. Yung isa related sa creation, yung isa related sa kamatayan ng Panginoon. Next, it is observed sa loob ng 7 days. At unleavened, kasi nagre-represent yon ng sinless life ng Panginoon. Kasi, di ba, pinaliwanag sa Mateo 16:6 na ang lebadura, sabi ng Panginoon sa kanila, mag-ingat kayo at iwasan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ng mga Saduceo. Anong pinupunto ng Panginoon? Makikita sa verse 12. Kaya naunawaan nila na ang sinabi ni Jesus ay hindi sa pampaalsa ng tinapay, mag-ingat, kundi sa mga aral ng mga Pariseo at Saduceo. Kasi yung pinag-uusapan dito is kakatapos lang nila ng Panginoon gumawa ng milagro ng pagpapakain ng marami.
Pero nung sumunod na mga verses, bigla siyang nagsabi sa kanila na mag-ingat kayo sa lebadura ng mga pariseo. Lebadura is pareho lang dun sa pampaalsa. So, tinutukoy ng Panginoon yung lebadura na yon as pride or false teaching muna. Pero sa 1 Corinthians 5:6, tinukoy naman ni Apostol Pablo na ito ay tungkol sa pride. Okay? So, yun yung leavened bread, sorry. Dapat leavened bread to, not unleavened bread. Leavened bread, ibig sabihin, pinaalsa na tinapay. Dahil, di ba, yung kahambugan is, di ba, hangin, di ba? Yung pagpapaalsa. Kaya sabi niya doon, hindi mabuti yung pagmamapuri. Hindi ba ninyo nalalaman na ang kaunting pampaalsa ay nagpapaalsa sa buong masa? Konti lang naman ang nilalagay sa na pampaalsa sa tinapay, pero kakalat na siya sa karamihan. Kasi pag sinobrahan mo, pumapait siya eh. So, kinukontian lang nila. At pinapaliwanag ni Apostol Pablo na kahit maliit lang yan, makakaapekto siya sa pangkalahatan. Kasi yung tinatakil ng ni Apostol Pablo dito is yung pagmamataas ng mga tao. Nagkakasala na sila pero pinagmamalaki pa nila. So yun yung karanasan nila. So sinabi ni Apostol Pablo, magmamalaki pa ba kayo? Dapat ko pa ba kayong purihin? Sabi pa nga niya. So yun, leavened bread, yung pampaalsa na nagsisignify ng false teaching and pride. Now, Lord's Supper means readiness. Sa Exodus 12 verse 8, karagdaga dun sa una, kanila kakainin sa gabing iyon ang kordero, kanilang kakainin ito na inihaw sa apoy kasama ang tinapay na walang pampaalsa at mapapait na gulay. Ito yung time na bago sila umalis sa Ehipto, kumain muna sila at ang pagkain nila, yung kordero na 1 taon ng gulang at yung tinapay na walang pampaalsa. Tapos mapait na gulay. So, kahit ito merong meaning eh. Yung kordero, which is yung sacrifice ni Jesus Christ. Yung tinapay na walang lebadura, yun nga yung walang, sinabi ko kanina, walang kasalanan. Walang pride. Yung buhay ng Panginoong Yesus. At yung mapait na gulay, yung karanasan ng Panginoon na sinapit niya. Yung paghihirap. Exodus 12, verse 11, ganitong paraan ninyo kakainin ito. Naibigkis ang inyong baywang, ang mga sandalyas ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay nasa inyong kamay, at dali-dali ninyong kakainin ito. Ito ang Pasko ng Panginoon. Hindi ko sinasabi na katulad nitong literal. Yung spiritual yung kinukuha natin dito. Kasi yung mismong gabi na yon, pagkatapos nilang kainin, yun din yung mismong gabi na aalis sila, tatakas sila doon sa Ehipto. So, doon sa verse, pinapakita na ready sila. Katulad nung sa atin, sa pag-take natin, ibig sabihin nun, handa tayo. Kasi, kung masasabi natin sa sarili natin na pag tinanong tayo, pupunta ka ba sa langit o hindi? Pero hindi tayo sigurado. 'Di ba? Ibig sabihin nun, sa sarili natin, merong condemnation. Kasi kahit sa atin hindi natin sure eh. Or maaring kasalanan yung nagko-condemn sa atin. Pero kailangan mo i-settle yon, kailangan mong ihingi ng patawad. That means ready ka anytime sa pagdating ng Panginoon. The Old will be replaced by the New Covenant. In Exodus 24 verse 8, at kinuha ni Moses ang dugo at iwinisik sa bayan at sinabi, tignan ninyo ang dugo ng tipan na ginawa ng Panginoon sa inyo, ayon sa lahat ng mga salitang ito.
Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ni Juda. Doon sa Exodus 24 verse 8, ito yung panahon na si Moises ay okay pa sila eh. Okay pa sila nung bayan. At winisikan niya yung mga tao ng dugo. At sinabi niya, tignan ninyo ang dugo ng tipan. Yung dugo kasi nagsisignify nung tipan. So, yun yung old na covenant, tipan or covenant. Pero sabi sa Jeremiah 31:31, gagawa na siya ng bagong tipan. At nangyari nga yun sa kamatayan ng Panginoong Yesus. So, habang titik tayo, yun din yung new covenant. Sa Matthew 26 verse 26, sabi ng Panginoon, habang sila'y kumakain, ay dumampot si Jesus ng tinapay, binasbasan niya ito, pinagputol-putol at binigay sa mga alagad at sinabi, kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang aking katawan. So, doon yung meaning, nilagyan niya na ng bagong meaning. Yung sa Old Testament is walang ibang meaning. Sa kanila noon, iba yung meaning nun. Yung basta ginawa lang nila. Sa kaligtasan namin ito. Pero nung nag-institute ang Panginoon nung bagong covenant, nilagyan niya na ng bagong meaning yung tinapay at yung cup or yung saro. Sabi niya doon sa saro, kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat, binigay sa kanila at nagsabi, uminom kayo lahat nito sapagkat ito ang aking dugo ng tipan. Yung sinabi kanina, di ba? Dugo is nagsisignify ng tipan. Pero dahil bagong tipan na ito, sabi niya, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na lubuhos dahil sa marami sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Verse 29, at sinabi ko sa inyo, mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas na ito hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago na kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. So, yung nilagay ng Panginoon yung bagong meaning at nilagay din niya yung salitaan ito. Nilagyan ko ng underline. Katas ng ubas. Kasi baka isipin natin, wine talaga siya na yung niisip natin na wine. Para sa kanila, yung katas ng ubas is wine. Whether yung bago ito or matagal na. Pareho lang. Pero makita natin dito na sinabi ng Panginoon, katas ng ubas. At yun. Next. In John chapter 6 naman, huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkaing nasisira, kundi dahil sa pagkaing tumatagal para sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat sa kanya inilagay ng Diyos Ama ang kanyang tatak. So, ang Panginoon yung magbibigay ng buhay. And then tatalon ako sa verse 51, ako ang tinapay ng buhay na bumabang galing sa langit. Kung sino man ay kumakain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay ng aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dito, nagtuturo ang Panginoong Yesus nung time nung festival. At pinoclaim na niya sa iba kasi nung una, sinabi lang niya sa mga alagad niya. Yung time na yun, sila lang. Itong sa John chapter 6 naman, is pinoclaim naman niya sa marami. At sinabi na niya na kailangan tanggapin ng mga tao ang kanyang laman. Verse 52, kaya't ang mga Hudyo'y nagtalo-talo at sinabi, paano may papakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman?
Sinabi nga sa kanila ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ng laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin." So ito yung tanong ko is, literal ba siya o spiritual? Yun yung tanong ko. Literal ba siya o spiritual? Kasi may tinatawag na transubstantiation, which is paniniwala siya ng mga Katoliko, na sa pagpinanalangin na ito ng pari, magiging katawan na talaga ito ng Panginoon. Tapos, sa history, may mga pagtatalo kung literal ba siya o spiritual. Kasi sabi, kakainin ng dugo or ang laman at iinumin ng dugo. May pagtatalo. Pero, ano ba yung dapat nating sagot dito? Siyempre yung sabi ng Panginoon na gawin mo ito sa pag-alala. Hindi ibig sabihin na inalala mo is ginawa mo siyang literal. Okay? At how about this? Kung double meaning, paano kung gano'n naman? Na pwede siyang sa literal, pwede rin siyang sa spiritual. Paano naman kung gano'n? Hindi ba pwedeng gano'n? Kasi inilalatag na natin na sa bawat magsasalita yung Panginoong Jesus, palagi niyang punto is spiritual, hindi physical. Sa tuwing magtuturo siya, papansinin ninyo na spiritual, hindi literal. So, sumunod nito, next is John 6. Tuloy natin yung verse 56. "Ang kumakain ng akin naman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin." Kanina sinabi na ang kumakain ng kanyang laman, umiinom ng dugo, ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, kaya tayo nagtitake ng Lord's Supper kasi ito yung nagsisignify na tayo ay may kaligtasan sa Panginoon at nagkakaroon ng buhay sa atin. Tapos, tuloy ko, nananatili ka daw sa verse 56. Nag-i-stay ka daw sa Panginoon kapag kumakain ka. Hindi lang bastang literal na kumakain, inaalala mo, ninanamnam mo yung pag-ibig ng Diyos. Kaya ka nagkakaroon ng encouragement, kaya ka spiritual na nabubuhay ka. Kasi inaalala mo naniniwala ka, tinatanggap mo siya sa pananampalataya. At sa pananampalataya, hindi palaging physical. Hindi palaging sa nakikita. 57. "Kung paanong ang buhay ng ama ay nasugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin ay nabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumubang galing sa langit, hindi gaya ng tinapay na kinain ng inyong mga ninuno at sila'y namatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman." Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang sila'y nagtuturo sa Capernaum. Matindi tong teaching na ito kasi mabigat to para sa kanila yung ganito. Pero kunin natin yung punto nananatili tayo sa Panginoon sa pagtitake natin. Nag-stay tayo, nagiging faithful tayo sa Panginoon. And then, nagbibigay ito ng buhay sa atin. And then, tuloy natin yung verse 60 naman. "Nang ito ay marinig ng marami sa kanyang mga alagad, sila ay nagsabi, 'Mahirap ang pananalitang ito. Sino ang may kayang makinig nito?'" Bakit sila napatanong ng ganon? Kasi nasa tradition kasi nila yun
na kung titignan mo siya sa literal, or tatanggapin mo yung sinabi ng Panginoon as literal, kahit sinong mananampalataya, ay hindi kakayanin tanggapin yon. Kung ikaw ay Hudyo, at gusto mo magtiwala sa Panginoon, kaya lang, yung sinabi ng Panginoon, tinanggap mo siya as literal, hindi mo siya kayang tanggapin. Kasi meron kayong, may sinabi yung Panginoong Diyos sa Old Testament na huwag kayong kakain ito kasi ang meaning ng dugo ay yung buhay. So, kaya sila na-stumble kasi literal nilang kinukuha yung meaning ng sinabi ng Panginoon Verse 66, dahil dito marami sa kanila mga alagad ay tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Ito yung resulta after nung mga pangyayari na yun. Kasi sabi nila, hard teaching to, hindi, mahirap tanggapin to. Yun lang, sinadya kasi ng Panginoon na yung pananalita niya is direkta pero spiritual. Na yung makikinig sa kanya, ang mananatili lang, yung gusto talaga siyang paniwalaan. So, sumunod na nangyari nito, sinanong, kahit sila, naapektuhan yung mga apostles Pero, sinabi ng Panginoon, susunod ba kayo sa akin? Sabi, wala na kaming ibang pagkukuhanan ng salita na nanggagaling sa iyo. Yung salita mo, salita ng buhay. So, nanatili sila hindi dahil sa naintindihan nila yung sinabi ng Panginoon, kundi gusto nilang manatili sa Panginoon. At sumunod nun, naintindihan nila eventually kung ano yung ibig sabihin. Sa Leviticus 17:11 kasi, ito nga yung sabi kanina, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at ang aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos sa mga kaluluwa sapagkat ang dugo'y siya'y tumutubos dahil sa buhay. Yung sacrifice nung animal, doon sa dugo na yon yung buhay. So yung buhay nung inosenteng hayop na yon, yun yung spiritually mapupunta sa'yo. Yung innocence nun, mapupunta spiritually sa'yo. Doon sa kanila, sa panahon nila. Kaya sinabi ng Panginoon dito, yung dugo na yan, ibig sabihin yan, yung buhay ng innocence na yun, mapupunta sa'yo. Dahil nga, finulfill na to ng Panginoon sa kanyang kamatayan sa krus. Yung kamatayan niya na yun, yung dugo ay buhay natin. Kaya, bumabalik tayo dun sa kwento kanina sa cupbearer, kaya siya buhay. Kasi binigyan tayo ng buhay ng katubusan. Yun. So, papatanong pa ba tayo kung double meaning o malinaw na? The Lord's Supper also means proclamation and future hope. Sa 1 Corinthians 11:26, sapagkat sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Yun yung proclamation. Ipinahahayag mo. And then yung future is hanggang sa dumating siya. Nung nakaraan, binanggit ko na siya doon sa offering, di ba? Na ipinaralel ko yung pagiging buhay ng Panginoon. Na kapag nag-offering ka, nagsisignify siya na buhay ang Panginoon. And yung sa Lord's Supper din, nagsisignify din na buhay ang Diyos kasi babalik siya Wala yung word na buhay siya doon sa mismong verse, pero it's obvious na buhay siya kasi babalik siya Doon in-emphasize ko lang yung sa dalawa na yun, yung pagkakapareho niya na buhay ang Panginoon. Dito, kaya hindi ko siya kinumpleto nung nakaraan kasi ang emphasize ko lang is buhay ang Panginoon. Pero dito, makita natin na hanggang sa kanya hanggang sa dumating siya muli. Ganon din yung sinasabi sa Matthew 26:29. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas na ito hanggang sa araw na iyon na iinumin kong panibagos, nakasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. Again, yung future na mangyayari uli
yung supper or yung pagsasalo-salo is sa future kingdom ng Ama. Kasama tayo doon kung tayo ay niligtas ng Panginoon. Punta naman tayo sa 1 Corinthians 11:27, tuloy natin. Kaya't ang sinumang kumakain ng tinapay o umiinom ng kopas, inassign ko siya ng color sa kung ano yung proper way, kung ano yung danger, kung ano yung improper way. So, dito, sa paraang hindi nararapat, yun yung improper way. Para malaman natin, kailangan ninyong basahin yung verse 20 hanggang 21. Tapos, kung mabubuksan ninyo, pakibuksan at pakibasa. Tutuloy ko muna. Ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Yun yung danger. Nagkakasala ka kung hindi mo tinatanggap ito sa kaparaan ng nararapat. Sinong nakapagbukas na? 1 Corinthians 11, 21 to 20 to 21. Pakibukas na lang. Yun. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Ito yung proper way. Pagkatapos mong siyasatin, saka ka kakain. Ibig sabihin ba nito, pag feeling mo hindi ka karapat dapat, hindi ka nakakain? Yun po ba ang tinuturo ng salita ni Pablo? Suriin mo, syempre, tapos i-correct mo yung sarili mo. May kita naman natin sa susunod ng mga verse eh. Ipanalangin mo. Ihingi mo ng kapatawaran, make right with God. Hindi ibig sabihin na ang feel mo hindi ka rapat dapat, hindi mo na siya tatanggapin. Kasi nga, di ba sinasabi ko, nagiging faithful ka sa pagtanggap mo. Pero kapag hindi mo siya tinanggap, parang sinabi mo na, hindi ko tatanggapin yung parang dito muna ako. Ganun yung ibig sabihin nun. Kung hindi mo tatanggapin. Ibig sabihin, nagstay ka doon sa kung ano yung nagbabagabag sa'yo. Nagstay ka doon sa nagko-condemn sa'yo. Kesa sa hingi mo siya ng kapatawaran. Okay? At gawan mo at itama mo sa Panginoon. Then, saka kakain at iinom sa kopa. Meron na nakabukas nun? 1 Corinthians 11, 20 to 21. Pakibasa. English ba, Tagalog? English, pwede. When you come together, it is not the Lord's Supper that you eat. For in eating, each one goes ahead with his own meal. One goes hungry, another gets drunk. What? Do you not have houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? What shall I say to you? Shall I commend you in this? No, I will not. Nagkaroon kasi sila nung issue na pupunta sila doon, may iba na uunan ng kumain, may iba nahuhuli. Yung mga nahuhuli, nauubusan sila. So, imbes na ang ibig sabihin niya is patungkol sa Panginoon, nagiging patungkol na lang siya sa normal na pagkain. Hindi karapat-dapat, hindi mo siya tinitignan sa kahalagahan niya. Ang kahalagahan niya is yung kamatayan ng Panginoon, yung pag-ibig ng Panginoon. Pero dahil naging normal na siya, naging patungkol na lang sa laman, ang nasa isip lang na lang, pagkain. Ganun lang. So kung tatanggapin natin siya, seryosohin natin siya na ito ay pag-ibig, ito yung kamatayan, ito yung kaligtasan, yung resurrection, at yung pagbabalik ng Panginoon. Tignan natin yun. 29. Sapagkat ang sino man kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan at kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Yun yung danger. Kumakain ka ng hatol. Kasi hindi mo siya pinahalagahan, so kumakain ka ng hatol. Yun yung sabi ni Pablo.
Dahil dito, marami sa inyo ang may hina at may sakit at ilan ay namatay na. How about this? Mahina, may sakit, namatay. Literal ba to o spiritual? Spiritual. Kasi may mga mananampalataya na wala na, hindi mo na sila, yung wala na yung pananampalataya nila, yun yung wala na, namatay na. Yung nangihina, yung bang, alam niyo na yung nangihina sa ano. Kasi, imbis na mag-stay ka doon sa pag-ibig ng Diyos, para ma-encourage ka na, uy, mahal ako ng Diyos. Pero wala ka doon, nangihina ka. Kasi hindi ka nag-stay doon sa thought na mahal ka ng Diyos, namatay siya sa'yo, binigyan ka ng bagong buhay. Yun yung magiging kalakasan mo eh. Verse 31. Subalit kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo mahahatulan. Yun yung proper way na titignan mo yung sarili mo, hahatulan mo yung sarili mo. Mali ako doon, Lord. Patawarin mo ko. Yun yung sinasabi na hatulan mo yung sarili mo. At kapag hinatulan mo yung sarili mo, hindi ka na mahahatulan ng Panginoon. Pero sinabi naman dito, subalit, kapag tayo hinatulan ng Panginoon, which is yung disiplina, tayo ay sinusupil upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Wait, believer ka na. Pero bakit sinabi ni Pablo, upang huwag tayong mahatulan kasama ng sanlibutan? Kasi hindi ka nga nanatili doon sa pag-ibig at mas nanatili ka sa kasalanan, nanatili ka sa kamatayan, sa kahinaan, kasi yung kahinaan, simula pa lang yun eh. Tapos pababa yun hanggang sa wala ka na, ay, hindi na ako naniniwala sa Diyos eh. Yun yung mga patay na eh. Mahirap yun eh, na maibalik eh. Pero tayo ay hinahatulan natin yung ating sarili para hindi tayo maisama doon sa sanlibutan. So, para kanino yung Lord's Supper? Para sa unbelievers o sa believer? Ayon doon sa mga verses na yun, tignan ninyo at husgahan ninyo kung para siya sa kanino. Konti lang to, hindi ko siya nilahat, pero doon sa mga naunang mga verses, may examine mo sa sarili mo na para siya sa believer. Hindi ko pala nasama dito yung verse. Sinabi doon sa hindi ko nasali yung verse. Sabi ng Panginoon, I guess sa Exodus ata yun, huwag ninyong isali yung foreigner sa pag-celebrate nung unleavened bread or nung Passover. Sinabi ng Panginoon yun. So, literal yun, kukunin natin yung spiritual. Na yung ligtas, sila yung nag-aalala ng kamatayan. Sila yung sinusuri nila yung sarili nila upang hindi sila hatulan na hindi makasama sa unbeliever. Kasi ang punto is believer. At doon pa sa mga verses na yun at sa mga susunod. Kailan? Tuwing kailan? Sa Acts 20 verse 7, sinabi doon, nung unang araw ng Sanlinggo. Ito yung mga verses na nagbibigay ng paliwanag na nila doon sa upper room, kung saan sa John 20 verse 19 and 20, dalawang beses magkaibang verse, nagpakita yung Panginoon. First day of the week. And then yung Pentecost, tumapat din siya sa first week. Gaano kadalas? Sa Acts 2 verse 42 is tuwing sila ay nagagather. Pero doon sa Acts 2 verse 46, although sinabi doon na araw-araw, hindi tayo sure kung araw-araw silang nagtitake. Pero sa Leviticus 24 verse 5 to 9, ay nagpapakita doon na every week nilang pinapalitan yung table of shewbread. So every week talaga mangyayari yun.
Ito yung conclusion. Meron akong 4 na conclusion. Una, yung opening of the eyes. In the garden, their eyes were open and realized they were naked and hide, then eventually blame others. Sa garden, nabukas yung isip nila nung kinain nila yung prutas. Nagtago sila at nagsisihan. Pero sa New Testament, we examine ourselves and we ask forgiveness. Hindi sila humingi ng kapatawaran eh. Nagtago pa sila eh. Katulad nung imbis na i-confess mo pa sa Panginoon yung iyong kasalanan dun sa pag-alala mo, pag-examine mo sa sarili mo. Katulad nun, dapat ganun yung mangyayari sana eh. Pero parang katulad tayo ni Adan, kung tinatakasan natin yon, yung pag-confess. In the garden, their eyes were open and they eat from the tree of knowledge of good and evil, but in the new covenant, we eat and remember, and our eyes were open to realize it's about Jesus. Kung maalala niyo yung road to Emmaus, yung may nakasabay ang Panginoon dun sa road na yon papuntang Emmaus. Kinausap niya yung believer na yon. Discouraged sila, pero nung nag-Lord Supper na sila, pinunit or hinati ng Panginoon, saka pa lang nila naalala, wow, si Jesus Christ yung kasama natin. Then sa pag-alala natin, naaalala natin na ito ay patungkol life. In the garden, their eyes were open when they eat from the tree and receive curse and death. Pero sa atin, sa New Covenant, tumanggap tayo ng buhay. Kaya nga sabi ng Panginoon, sino man, unless kumain kayo nito, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Natanggap natin yung buhay. Dahil ang Panginoon yung nakatanggap ng paghihirap, samantalang tayo yung tumanggap ng buhay. Pangatlo, blessing. In in 1 Corinthians 10 verse 16, ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito'y pakikisalo sa dugo ni Kristo? Ang tinapay ng ating pinagputol-putol, hindi ba ito'y pakikisalo sa katawan ni Kristo? It is blessing. Katulad nung binanggit ko kanina, yung cupbearer, siya yung na-spared, siya yung naligtas, samantalang yung baker, siya yung namatay. Yun yung nag-illustrate na ligtas tayo, tinanggap natin yung blessing, cup of blessing, samantalang ang Panginoon ay tumanggap ng cup of wrath or yung galit ng Diyos doon sa cross. So, sa Kanya yung galit, sa atin yung blessing. And then, yung last is love. In Jewish tradition, kapag may napisil na yung isang lalaki, magbibigay siya ng cup na merong siguro yung fruit of the vine. Kapag tinanggap yun ng babae, ibig sabihin tinanggap niya yung proposal. So kapag tinanggap natin, habang tinatanggap natin ito yung nagpapatunay na tinatanggap natin ang Panginoon. And then after that, He prepares. Pagkatapos ng proposal, aalis muna siya at maghahanda. At ayun yung sinabi ng Panginoon sa John 14:2-3. In my Father's house, there are many mansions. If it were not so, I would have told you. But if I come, I will prepare. Yun yung sinabi ng Panginoon. So, naganda yung Panginoon para sa atin habang wala siya. And finally, babalik siya para kunin yung bride, which is yung Revelations 19. So, yun yung kahalagahan ng Lord's Supper para sa atin. Yung pag-ibig, yung blessing, yung buhay, at yung pagbukas ng ating isipan. Yun yung tinatanggap natin. Nawa po may naintindihan ng lahat. Tayo po ay manalangin.